sa dulo. Ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. At sa oras na magtapos ang 19th Congress, ang 20th na ang bahalang magdesisyon kung tuloy ang paglilitis. Kung di man nila ituloy, wala rin naman daw violation dahil may sariling kapangyarihan ng bawat kongreso na hindi pwedeng i-bound ng naunang termino. Hindi pa nga opisyal na nagsisimula ang impeachment trial. Tila nauudlot na ito. Dito tayo, paling tayo sa impeachment ulit nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Lumalabo na talaga ng husto ito Labo-labo na rin ang mga senador ngayon. Kasi nakikita natin sa kanilang pananaw. Ako mismo nakikita ko sa kanilang pananaw. Kanya-kanya ng pananaw At ito na ngayon, yung balita na may 11 senador na itong si Chis Escudero na pabor sa kanyang ma-retain ng kanyang Senate President itong pagbukas itong 20th Congress. Sariling interest nga ito. Para sa akin, hindi ko kinampihan si Chis Escudero dito. Sa bagay, abogado siya Ganito, katindi talaga pagka mayroon kang alam sa mga batas. Kasi unlike ditong itong si Tito Soto na ito magiging Senate President, sigurado itong impeachment na to ni VP Sara na umpisahan na to. Kaya itong si Chis Escudero kasi, abogado, at ito sila ni Pimentel, nakikita ko na pinaglaruan lang ni Escudero. Iba talaga pag nasa posisyon ka din. Kasi kayang-kaya mo pa ikutin yan kahit abogado. Kapwa mo abogado yan. Kung pagbasihan naman natin sa pagka-abogado, mas matindi naman talaga ito si Pimentel. Kaya lang, ang kanyang diskarte, mahina ang diskarte. Di kagaya kay Chis Escudero. Hindi ako saludo kay Chis Escudero sa kanyang ginawa. Kung ituloy ang impeachment, ituloy. Pero, ito kasi ngayon, dinidelay talaga. Taktika talaga niya to. Ito yung video, panuorin ninyo. Diba? Matawa kayo nito. Tawa ako ng tawa dito sa napanood ko tong video ng bilyonaryo. May bago umanong grupong namumuo sa Senado, ang tinatawag na Escudero 11. Ang kanila raw pakay, kill the VP Sara impeachment. Pero wala raw itong katotohanan na ayon kay Senate President Chis Escudero. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Porsigido umano si Senate President Chis Escudero na patayin na ang impeachment trial ni VP Sara. Ito raw ang endgame ni Escudero para makuha ang suporta ng Duterte Bloc at manatiling Senate President sa 20th Congress. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Itinanggi naman ito ni Escudero. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Sa naunang proposal ni SP Cheese, ngayong araw dapat dadating ang House Prosecutors sa Senado para ma-present nila ang mga reklamo laban kay VP Sara. At bukas sana ang pag-oath nila bilang hukom at maghain ng summons para sa bise. Pero inusog ang mga ito sa June 11, isa sa mga rason ng pagbigay daan sa pagpasa ng 12 priority bills bago ang Senate adjournment sa June 14. Pero nag-react ang ilang kritiko at sinabing baka paraan lang ito para sa self-interest ni Escudero bilang SP at tuluyan ng itigil ang impeachment trial. Sa gitna ng pagkakabinbin, lumitaw sa isang Politico report na 10 senador ang sinasabing sumusuporta sa planong ilibing ang impeachment. Kabilang dito ang Duterte allies na sina Senador Bongo at Bato de la Rosa at ilang fence-sitters. Nabansagan na sila bilang Escudero 11. Kailangan ni SP Cheese ng 13 out of 24 votes para ma-retain bilang SP sa susunod na kongreso. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kunan ng pahayag ang mga senador. Pero giit ni SP Cheese, wala namang nawala sa delay na ito. Again, walang mapapaboran ito, wala rin itong masasaktan. Dahil ang pinaka-pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin naidagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon.
Hindi rin daw utos ng Pangulo ang pag-usog ng timeline at maigi raw na unahin muna ang mga makabuluhang panukala. Siguro naman kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Napagdesisyonan ito ni SP last week matapos ang isang LEDAC meeting kasamang Pangulo. Sisikapin ng Senadong maipasa ang 12 bills bago mag-break. Kabilang dyan ang isang panukalang pagbawalan na ang pogo sa Pinas. Hanggang Sam ang binilang ko over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling 3. Pero kahit may June 11 proposed date na, hindi guaranteed na tuloy ito. Sa huli, ang plenaryo kasi ang magdedesisyon tungkol dito. Kung may magmosyon na ipahinto ito, idadaan ito ng Senado sa pagboto sang-ayon sa Senate rules. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. At sa oras na magtapos ang 19th Congress, ang 20th na ang bahalang magdesisyon kung tuloy ang paglilitis. Kung di man nila ituloy, wala rin naman daw violation dahil may sariling kapangyarihan ng bawat kongreso na hindi pwedeng i-bound ng naunang termino. Hindi pa nga opisyal na nagsisimula ang impeachment trial. Tila nauudlot na ito. At sa gitna ng pagkabinbin, ang tanong ngayon, tutuloy pa ba ang presentation ng articles of impeachment sa huling araw ng sesyon o kailangan ng umpisahan muli pagpasok ng 20th Congress? Kahit pa anong paliwanag niya doon na sa bandang dulo ay sila pa rin ang magbubutuhan yan eh. Talagang idadaan sa butuhan yan kung ituloy ba to natin o hindi. Ganon ang target ni Chis Escudero. Matindi ang kanyang laro dito sa impeachment ni VP Inday Sara. At ngayon, itong gustong umpisahan na itong impeachment, anong gagawin nito? Hanggang inis ka na lang talaga, kagaya nito ni Pimentel at saka itong si Riza Hontiveros. Hanggang doon na lang sila. Ngaw-ngaw na lang sila doon sa kanilang kay Chis Escudero, pagtanong o kaya pakipagdebate. Wala silang magawa diyan. Ito itong si Riza Hontiveros, panama diyan, wala yan. Nakita niyo noon nung paano to binabara ni dating Pangulong Duterte. Iba pag abogado, Riza Hontiveros. Tapos ayan, mangarap ka pa, nakakandidato ka ng pagka-presidente. Ay, nako naman. Ang lupit naman ito mangarap. Sabagay, libre ang mangarap. Pero ito impeachment ni VP Inday Sara, hindi na talaga ito tatakbo. Nasa kalendar na nila kung anong mangyayari Abutan at abutan talaga sa 20th Congress. At hindi nila matatapos yan. Di nila alam kung ano talaga ang gagawin nila dyan pagka pumasok na yung 20th Congress. Hindi nila alam yan. Kung pwedeng i-retain o pwedeng itigil na. Once kasi pag itigil na yan, wala na. Tapos na ho ang laban. Wala na hong impeachment ang mangyayari. At hindi na ho silang pwedeng mag-file itong taon na to na impeachment dahil ang impeachment na yan, pasok ho itong taon na to. 1 year ban ang kanilang antayin muna bago sila mag-file ulit. At maniwala ba kayo na pagkatapos ng 1 year, mag-file ulit na impeachment yan? Hindi na. Nagkalapit na ang 2028 election. Ito yung pinaghandaan ni Chis Escudero, itong impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Kasi ito si Escudero, kahit saan mo tingnan ito, may plano itong tatakbo. O tatakbo man to, magpa-re-elect. Hayaan niya. Pagka ito yung impeachment ay uusad to, kung halimbawa, hindi papabor sa kay VP Sara ito ma-impeach halimbawa. Hindi na, baliktad pala. Hindi naman talaga ito ma-impeach Kasi mayroon na siyang unsi. Itong unsi na to, ito yung buboto ni VP Sara sa kanyang para mapawalang bisa ang kanyang impeachment. Ito yung unsi na sinasabi ni Escudero na panig sa kanya. Grabe si Escudero, utak ang ginagamit.
So walang nagawa dito si Pimentel at saka itong si Risa Hontiveros. Walang nagawa ito si Tolentino, walang nagawa. Kasi mautak. Utak ang ginamit dito. Dinidelay na dinidelay. Walang pakialam dito si Escudero. Noon pa yan, noong Pebrero pa eh. Wala akong pakialam dyan. Wala nang session eh. Alam nga naman ano kami niyan, mag-special session kami niyan para sa impeachment lang. Hindi. Bayaran ba kami niyan? Ito kasi, ang nangyari na sinabi ni Bongbong Marcos na wala akong pakialam sa impeachment. Baka ito di natin alam eh. Bongbong Marcos at saka si Chis Escudero nag-uusap-usap to. Huwag mo na lang impeach yan. Ikaw nang bahala dyan kung anong gagawin mo dyan. Tsaka hindi natin alam. Itong mga senador na to na kunyari nag-ano sila dyan. Nag-diba-dibati pero sila lang diba-dibati sa harap ng kamera pero sa habang ng likuran pala nag-chat-chat. Di natin ituloy itong ano na to. I-delay natin to. Wala naman talaga eh. Magsabi kayo na ma-impeach si VP Inday Sara. Na-impeach lang yan sa House of Representatives dahil pira-pira doon. Alam na mga senador na ito, ibang mga ebidensya dyan, mga planted. Kaya, wala sila, paaksayahan pa ng oras natin to. Hindi na. Nakikita naman natin kung sino yung 11 na pabor kay Chis Escudero. So, itong impeachment ni VP Sara, wala na. On the spot na. Dedo na to. Wala na to. Wag na kayong mangarap dyan, dilema na ma-impeach itong si VP Sara. Hindi. Bandang huli talaga. Manaig talagang hustisya kasi kita naman natin kung gaano talaga paggawa-gawa ng mga ebidensya. Imagine hanggang ngayon, andyan pa rin yung unang-una, Piatos. Ngayon, mayroon na namang mga Marian Rivera. Sino pa yung yung mga ginagawa nilang resibo. Kasi nga, itong ginagawa kasing impeachment, yung confidential fund, ang unang-unang tinitira nila yan dyan. Si Bongbong Marcos, billion nga eh. Kung maghalungkat kayo na kung saan napunta yung CF na yan ni Bongbong Marcos, halungkatin nyo. Huwag lang kayo kay VP Sara. Ang dami dyan na mayroong confidential fund. Bakit sa Office of the Vice President lang? Tapos yung nagbibigay ng pera sa DepEd, nabanggit yun ni VP Inday Sara. Hindi sa akin yun. Alam ko kung sinong nagmamaniobra doon. Yung Mercado, yung babae na yun, alam ni VP Inday Sara yun. Kaya itong si Vice President Sara Duterte ngayon, kinakabahan ba sa impeachment? Wala. Alam niya eh. Alam niya kung ano yung ilalatag nilang ebidensya kontra dito sa mga nagdiin sa kanya. Mapahiya lang talaga. Ano sabi ni Marcoleta? Yung matrix na yun na pinakita, wala pa si Marcoleta nun. Nako naman nagsayang lang talaga kayo ng oras. Kaya itong impeachment ni VP Inday Sara Duterte, hindi na to abot ng 20th Congress. O abot man to, magbutuhan talaga to na to. Wala to, mawawala talaga to. So, ganito, may malaking chance na hindi ma-impeach si VP Sara. Nako, kumanda kayo. Yung mga siga-siga ngayon, magbilang na lang kayo ng araw. 3 taon na lang itong natitira ni Bongbong Marcos. Palapit na palapit. Kumbaga panipis ng panipis ang kanyang mga kanyang mga page ba. Araw-araw wala na eh. Bawas ng bawas eh. Tapos mayroon pa siyang itong July, mayroon siyang gagawing SUNA. Ano na naman kayang kasinungalingan ng kanyang ilaladlad. So abangan natin ang impeachment. Bye-bye impeachment.